security group naman, naka-alerto naman, hinigpitan na nga yung gusali ng Senado mahigpit na nga Pero ngayon, yung AFP, syempre para walang panic, 'di ba? Gagawin nila yung nararapat. So para hindi tayo magpanic mga minamahal, yung AFP nagsalita na sinasabi na wala silang nakikitang banta sa Senado. Para hindi lang magpanik, mga minamahal. Para hindi lang magpanik. Walang nakikitang banta sa loob ng Senado, sa loob ng organisasyon. Pero sinasabi lang nila yan, front lang nila, pero nagtatrabaho yan sila na nag-iisip na din yan sila, what if meron nga. So hindi pwedeng yung tulog, tapos walang iisipin, nag-iisip at kumikilos din yung mga yan. So para hindi magkaroon ng panic, binigyan tayo ng assurance ng AFP, ng Armed Forces of the Philippines. Binigyan nila tayo ng assurance na walang nangyayaring banta sa organisasyon. Even na meron, 'di ba? Even na meron, mga minamahal, sinasabi nilang wala para walang panic. Sabi dito, if you are not part of the solution, you are part of the problem. Totoo 'yan, Addictus Rex. Totoo 'yan. Kaya itong mga DDS na 'to, sila yung problema 'Di ba kasi ayaw nilang tumigil. Ba't ayaw nyo tumigil? Ba't di nyo na lang tanggapin yung katotohanan? 'Di ba? Gets naman ninyo mga minamahal. Ngayon, panoodin natin tong sinabi ng AFP. Bantayan ng Armed Forces. Patuloy na binabantayan ng Armed Forces of the Philippines ang mga impormasyong lumalabas sa social media at iba pang ulat kaugnay ng umano'y planong panggugulo sa darating na June 12 kasabay ng paggunita sa Araw ng Kalayaan. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., seryoso nilang tinatrato ang lahat ng impormasyon at ulat na may kaugnayan sa usapin ng seguridad. Well, we heard about these reports. We also heard some mga social media postings, reports. So tinitignan po natin lahat ito because siniseryoso po natin yung mga ganitong banta, mga reports na ganito. Nakikipag-ugnayan din ng AFP sa Philippine National Police at iba pang law enforcement agencies upang matiyak na agad na matutugunan ang anumang posibleng banta. Sa kabila ng mga kumakalat na impormasyon, sinabi ni General Browner na walang natutukoy na kahina-hinalang aktibidad mula sa loob ng militar. Well, tuloy-tuloy yung ginagawa nating monitoring din within the Armed Forces of the Philippines. And so far, wala naman po kaming nakikita mga threats coming from within the Armed Forces of the Philippines. Wait, lilinawin ko lang again. Si General Browner nagsalita na. Binibigyan niya tayo ng assurance na wala naman pong nakikitang banta. Pero, sabi nga niya, siniseryoso nila yung mga banta. So, meaning, as of the moments, wala pa naman. Kasi, di ba, sinasabi June 12. Pero, hindi naman yan mga tanga na walang gagawing kilos. Laging naka-ready yung Armed Forces of the Philippines. Lalo pat dati, kung matatandaan ninyo, di ba, mayroong prayer for peace rally. Alam ninyo, may mga grupo na masasama, 4 na armadong grupo ang nakabantay sa Malacanang during that time. Kaya nga, 'di ba hindi kami tumigil kaka-update, hindi kami tumigil kaka-content nung panahong iyon, yung merong nangyaring 3-day rally diyan sa 3-day prayer rally diyan sa Malacanang kasi susugurin na yung likod ng Malacanang, meron silang highway na dadaanan Ipaparalyze nila yon tapos susugurin na nila yung Malacanang. Pero hindi nangyari dahil nga ang galing ng ating AFP, sinargo nila lahat ng iyon. Nagtulungan yung AFP, yung PNP, nagtulungan lahat, mga minamahal. So, isa lang yung masasabi ko, good job, kasi ginawa, mga minamahal, ng AFP, ng PNP, lahat ng magagawa nila nang hindi tayo binibigyan ng kaba. 'Di ba? Actually, they are prepared. They are prepared for the disaster that will happen sa susunod na araw or sa ano. Pero binibigyan lang tayo ng assurance na huwag kayong mangamba, huwag kayong kabahan. 'Di ba? Pero itong ginagawa kasi nitong mga masasamang grupo na to, nitong mga demonyo na to, please lang magtigil na kayo. Huwag puro away, huwag puro pagpaparalyze sa gobyerno yung gawin ninyo.
magtulungan tayo. It is the time na magtulungan. It is the time na mag-unite tayo. 2 taon na lang din naman ni si PBBM, bakit di nyo na lang patapusin? Di ba mga minamahal? Sobrang nakaka-stress as a taxpayer na tayo yung naiipit sa gulo na hindi naman natin gulo. 'Di ba? Mga minamahal, magkano kaya yung bayaran diyan, ha? Para sirain si PBBM, para i-destabilize si PBBM. Nakailang destabilization na yan sila. Hindi lang isa, hindi lang 2, hindi lang 3. Kasi kailangan talaga nila ng power mismo ng militar. Yung hawak lang nilang militar, yung mga retired generals. Pag mga retired generals, wala nang mga power yan. To be honest, mga minamahal, wala nang power yung mga retired generals. Pero yung mga active, yun yung may mga power na hindi nila makuha-kuha. Kung si Browner, mga minamahal, kung si Browner, if ever man, na makuha nila itong loob ni Browner, posible na talagang mapaparalyze ang gobyerno. Pero si Browner kasi, loyal sa ating gobyerno. So, kahit anong gawin nila, hindi nila makukuha si Browner kasi ang kasangkapan, to be honest, mga minamahal, ng isang successful na rally ay makuha mo yung matamis na oo ng Armed Forces of the Philippines, ng commander, ng PNP, lahat kailangan makuha mo yun. Yung power na yun. Kung wala yun, kayo yung gagawa, medyo mahihirapan kayo. Kailangan yung mag-sacrifice. 'Di ba? Para sa tinatawag ninyong people power revolution 10. Kasi ilang people power na yan eh. Anyway, mga minamahal, continue tayo. Ako po ay talaga naniniwala na ang ating mga sundalo ay disiplinado and Totoo. very professional. Ayon pa sa AFP chief, maging ang mga commander sa iba't ibang panig ng bansa ay wala ring namomonitor na banta sa seguridad sa loob ng kanilang hanay. Oo. Samantala, umapila si Browner laban sa paggamit ng mga larawan ng AFP at ng kanyang imahe sa mga online posts na nanghihikayat sa publiko na lumahok sa mga kilos protesta sa darating na June 12. Nakakalungkot nga, pati yung picture ko ginamit para manghikayat na mga Pilipino na sumama sa mga rally. Because they are obsessed. 'Di ba? They were so very obsessed to eliminate the government, to destabilize the government. 'Di ba? Obsessed sila na pabagsakin si PBBM kasi ilang beses na nilang ginawa. Naghakbang maisog na sila, nag-prayer rally for peace na sila, nag-one-time, big-time rally na sila, pero walang nangyari. Hindi nangyari yung kagustuhan nila. So, they were obsessed kasi ilang beses na nilang pinitikan si PBBM pero hindi nila nakuha yung gusto nilang mangyari. Still, si PBBM pa din is still strong and standing. 'Di ba? Diyan sa Malacanang. 'Di ba? INC want the impeachment to stop because Sarah's bank records will be discovered. Actually, kahit sino, hindi lang naman yung INC, yung grupo ni Kibuloy, isa din yan sa mga gustong ipastop, 'di ba? Mga minamahal, itong impeachment ni Sara Duterte. Pero kahit anong gawin ninyo, 74% of the Filipino people wants to know the truth. They want accountability. They want transparency. 'Di ba? Shout out sa ating 900 plus viewers, 'di ba? Na mangyayari sa June 12 o kahit na anong mga rallies pa. No? Sana po ay wag na nilang gawin yun. Gamitin yung imahe ng Armed Forces of the Philippines. Tama. Nilinaw rin ng AFP na walang katotohanan ng mga kumakalat na mensaheng nagsasabing bumaligtad na ang militar laban sa pamahalaan. Oh. May mga nag-text rin sa akin na nagtatanong kung totoo nga ba na bumaliktad na ang Armed Forces of the Philippines. Hindi po totoo yun. Oh. We remain to be a united, disciplined, and professional force. Yan, masasaktan na naman sila yan. We remain united and very professional to our course. So, masasaktan na naman yan sila. Like, parang wala nang nakikinig sa amin. Ano yung gagawin namin? See? Mismo kay Browner na nanggaling. O, hindi kami babaliktad. Wala kayong maririnig na babaliktad kami. 'Di ba? The AFP should remain politically neutral, which is supposedly dapat. The AFP should be neutral and yung visual, yung mission and vision ng AFP, hindi para sa presidente, bagkus para mga minamahal sa mga Pilipino.
'Di ba? Oh. Samantala, tiniyak din ng AFP na nananatili silang nagkakaisa at nakatuon sa kanilang mandato na pangalagaan ang seguridad ng bansa habang papalapit ang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Oh. Hindi rin anya naaapektuhan ang kanilang hanay sa nangyayaring kaguluhan ngayon sa Senado. Oh. Magpapatuloy umano ang kanilang pagbabantay sa mga pasilidad ng pamahalaan gaya ng Kamara at Senado. Oh. Paglilinaw din ito na hindi nila mandato ang manghimasok sa usaping politika. Oh. Of course, nakikita namin yung nangyayari sa ating bansa. Hindi naman po kami bulag o hindi rin kami bingi. We know what is happening. Oh. Pero hindi naman po namin mandato na makialam sa politika. Tama. It's not our mandate. And sa nakikita na Yung mandato nila is to serve and protect the Filipino people. 'Di ba? Sabi ni Eric De La Cruz, betrayal only works when you never see it coming. Magandang quotation din yan. Pero sa totoo lang mga minamahal, yung PNP, AFP, 'di ba, yung Coast Guard na yan, should be remained apolitical. Should be remained neutral. Which is yan din naman yung ginagampanan ng ating mga AFP ngayon. Neutral sila. 'Di ba? Hindi naman sila nakikialam sa nakikisawsaw, Duterte, Marcos, bahala sila diyan. Basta they are remained what do you call this? They are remained to our constitution loyal. They are loyal to our constitution. They are remained loyal to our constitution. 'Di ba? Hindi sila loyal sa kahit sino mang politiko. Loyal sila sa ating konstitusyon. Okay. po natin, maantar naman po yung democratic processes. No? Nagkakaroon ng mga hearing. Ryan Lacanlale, humasataw sa balik. Diba? So, nagsalita na si Browner. So, paano yan? May inis na naman tong mga DDS. Kasi sinabi ni Browner na we are remain loyal to our constitution. 'Di ba? At hindi kami nagpapagamit sa mga politikong merong self-interest. So, paano yan? Di may magagalit na naman, mga minamahal. 'Di ba? So, yung gagamitin nilang mga tao para sa people power, people something nila yan. Actually, hindi na ata uubra yan, mga minamahal. Martial law is the answer if they are like that. Hindi pa naman tayo umaabot sa puntong nagma-martial law, pero wag sanang umabot. 'Di ba, na magma-martial law. Pero hoping kung sino man yung nasa likod ng destabilization effort na to, destabilization plot na to, it should be investigated para nang matigil na kung sino man yung nasa likod. Actually, alam naman natin kung sino yung nasa likod nito. Sa totoo lang, mga minamahal. Actually, alam naman natin kung sino yung nasa likod nito. Pero syempre, kailangan lang natin ng matibay na ebidensya. 'Di ba, mga minamahal? Kailangan lang natin ng matibay na ebidensya tungkol dito. 'Di ba? And yes, medyo natawa ako dito, mga minamahal. Meron pa tayong isang pag-uusapan. Oo. Kasi kumbaga itong kapatid ni Rapi at Erwin Tulfo, parang naiinis na dito kay Marcoleta. Speaking of naiinis na. Ngayon, 'di ba? Ngayon, mga minamahal, ito, mayroong nangyari. Itong si Montulfo, 'di ba, mahilig mang asar si Marcoleta. Inasar niya na lang din itong si Marcoleta. Oo.